Okay, so ang cryptech or crypto technology is nasa cryptocurrency platform po tayo. Okay, so ang cryptech po ay may sariling token at may sarili din pong platform. So explain natin ngayon yung konting background po ng cryptech technology, paano siya nag-start, then kailan lang siya nag-start. Okay, bagong-bago pa lang po tayo. Okay? So, hopefully, naririnig po ng maayos yung boses ko. Ayan. So, ito po yung business presentation po natin, official business presentation. So, pinakauna, disclaimer lang po dahil nasa decentralized platform po tayo. And dito sa platform po natin, alam naman po natin na lahat ng company may rules and regulation. And kailangan po uh, ano tawag dyan, mag-follow tayo sa rules and regulation para makuha natin yung pwede natin makuha or valid tayo sa mga benefits na pwede natin makuha sa isang platform o sa isang company. So same din po kay Cryptech na meron po tayong sinusunod dito which is basahin mo lang po natin in a decentralized system access to rewards or benefits is contingent upon the prior acceptance of an invitation. Please ensure that all required steps, okay? Sa lahat ng steps dapat natin i-follow, including the invitation process, okay, are completed before any rewards or funds can be distributed. All action are subject to system protocols and only validated participants will be eligible for disbursements. Ayan, so ibig sabihin, kapag na-follow natin yung rules, ano yung rules? Okay? So, able tayo for disbursement po or yung kikitain po natin. Ayan. So, disclaimer lang kasi ito yung kagandahan eh. Dapat sa una pa lang, alam na natin yung pinapasok natin. And kapag medyo 50-50 po tayo sa pinasok natin, wag munang pumasok. So, aralin po muna yung platform. Ganun lang naman po yung lagi po nating sinasabi kapag represent tayo about cryptocurrency or sa decentralized platform. Okay? And dahil nasa decentralized platform po tayo, alam naman po natin ang Bitcoin ay ang pinakaunang cryptocurrency na nabuo sa network. So ito yung father of all cryptocurrency, ang Bitcoin. Okay, pag sinabi po natin decentralized, wala na pong umahawak sa atin ng mga bangko or authorities, central authorities. So ibig sabihin, uh, able na tayo, wala nang third party na nakahawak sa atin, P2P, every transaction is may history and meron po tayong record. So, napaka-secure na din po and pumapasok lang naman ang mga scams dito kapag hindi kapag ganun karunong sa cryptocurrency. Kaya iniingatan din namin at saka pinapaliwanag namin yung about sa cryptocurrency. Kasi may risk po talaga sa cryptocurrency kapag bago-bago ka pa lang po dito. Kasi pwede ka nilang, ano tawag dyan, kapag bago ka lang sa cryptocurrency, yung magagaling na sa cryptocurrency, baka lokohin ka and then makuha na nila yung mga income nyo o yung pera nyo as crypto. So, yun lang yung iniingatan natin. So, kagandahan sa platform natin is nasa decentralized platform tayo and wala na pong bangko na humahawak sa atin. Okay? Every transaction, wala na pong limit and napakabilis na po yung transaction. Okay? So, proceed tayo. Ano nga ba yung mission and vision ni Cryptech? So, ang mission po natin to build scalable and decentralized blockchain solutions that drive innovation, enhance security, and create transparency across industries. Okay, and ang vision naman is to revolutionize global system by harnessing the power of blockchain technology, enabling a decentralized, fair, and transparent digital world. Okay? So more on ano lang talaga tayo, decentralized at para alam mo kahit sa cryptocurrency kasi ang napakalawak nito, napakalawak ng ano natin sa cryptocurrency kasi pwede na nga tayong
magbuo ngayon ng tindahan, okay? Magbuo tayo ng tindahan na puro cryptocurrency ang bayad. Pwede na din tayo magbuo ngayon ng mga games, online games na cryptocurrency yung bayad. So, malawak ang sakop ng cryptocurrency. Okay? Lalong-lalo na yung token natin kasi bago pa lang tayo and balang araw mamimit po natin yung mga yan. Okay? So, dito about sa cryptocurrency naman po, we highly recommend yung crypto wallet natin. Kasi pag nasa decentralized platform tayo and nasa cryptocurrency tayo, meron po tayong ginagamit na crypto wallet. Okay? We highly recommend na ang gamitin yung crypto wallet is Token Packet and then MetaMask. So marami namang crypto wallet dyan, pero yung pinaka the best ko na gamitin about dito sa platform natin at saka swak na swak talaga ay itong Token Packet at saka MetaMask. So napansin ko sa Token Packet, yung cryptocurrency natin mismo na CTS is may sarili ng value. Sa dahilan ng naka-launch na po yung token natin. So pag-usapan din natin yan mamaya. Okay? So fully decentralized na po tayo ang platform natin and fully smart contract na din po tayo or fully verified smart contract. Okay? So itong dalawang wallet na po na to is downloadable in Play Store. Okay? Search nyo lang sa Play Store, cellphone yung gamit nyo o computer. Okay? Pwede po yan. Pero I highly recommend kapag computer yung gamit nyo, MetaMask yung i-download niyo. Okay? Then kapag cellphone naman, Token Packet. Kasi ang MetaMask sa cellphone, medyo mabagal siya. Hindi siya katulad ng Token Packet sa cellphone. Okay? Yung gamit mo sa cellphone. Okay? Kapag computer gamit nyo, MetaMask, and then kapag cellphone yung gamit nyo, Token Packet. Okay? So marami namang, sabi ko nga kanina, maraming crypto wallet. Pero, pwede naman i-open yung dashboard natin sa ibang wallet basta mayroon siyang browser or the app browser sa wallet or kung anong crypto wallet yung gamit nila, pwede po yan i-open yung dashboard po natin. Pero pag bago ka pa lang sa cryptocurrency, wala ka pang wallet, we highly recommend Token Packet at saka MetaMask. Okay? So, sa pagbili naman po ng cryptocurrency, okay, before tayo pumunta dun sa pagbili ng cryptocurrency, about sa pag-open ng wallet, ito yung pinaka-importanting reminder lang po natin. Every time na mag-open tayo ng wallet, new account, mag-create ka ng bagong wallet, meron po yan disclaimer na nakalagay na dapat ingatan mo yung recovery phrase mo or yung seed phrase na tinatawag. So every time na mag-open kayo ng wallet, bagong wallet, huwag niyong i-screenshot o huwag niyong ipamigay itong 12 words. Okay, ito. Huwag niyo yan ipamigay. Baka ipamigay niyo. Huwag. Dapat itago niyo po yan. Nasa safe yan. Kasi yan po yung susi. Yan po yung susi natin. So, ibig sabihin, kunwari, naisulat nyo yung 12 phrase nyo na code, naisulat nyo, then nasira yung cellphone or nawala nyo yung cellphone nyo. So, yung wallet natin, lalo na kung may laman, pwede natin i-recover through doon sa 12 word na or sa 12 phrase na nasulat natin. Okay? So, napaka-importante yung 12 phrase. And then, wala na po kaming magagawa dyan. Take note po kapag sumali kayo, then nakalimutan nyo yung said phrase nyo, tapos nakalimutan nyo yung password nyo, wala na po kaming magagawa dyan. Kaya ngayon pa lang, before kayo mag-start or bago pa lang po kayo mag-open ng wallet, i-record nyo na yung seed phrase. Sulat nyo, mas mainam na isulat po. Okay? So, yan lang naman yung pinaka-importanting reminder namin about sa pag-open ng crypto wallet. Okay? And then, sa pag-buy naman po ng USDT, by the way, nasa Polygon Network po tayo. Ang token po natin is nasa Polygon Network. And ang price po ng token natin is same sa price ni USDT. Pero naka-Polygon Network po tayo. Okay? So, pwede tayong bumili through Gcrypto, pwede tayong bumili through coins.ph, and pwede tayong bumili via Binance. And then, may na-announce din sa akin si CEO na magkakaroon tayo ng
legit na buyer and seller po dito sa sariling token natin. Okay, so hintayin lang natin yan kung sino yan. Then, pwede naman lahat magbenta, pero yung nire-recommend lang po ng company, yun lang po yung masasabi namin na pananagutan ng company kasi yun yung nilagay namin na tao para doon kayo bumili ng token natin. Kasi dyan din po nagkakaroon ng scam, okay, dyan sa true P2P or peer-to-peer na pag-send. Pero pag may na-recommend yung platform or sabihin na lang natin itong Cryptech na buy and seller siya ng sarili nating token, so shoulder yan ng company. Okay, so maingat din kami mamili dyan kung sino yan. Pero as of now, kung alam niyo namang mag-buy and sell ng cryptocurrency, mas mainam na kayo na lang mismo yung bumili. Okay? So, simple lang naman yung platform natin. As of now, meron po tayong dalawang platform. Pero, connected po ang splitter program at saka yung staking. So, ang staking naman, connected siya sa splitter program. So, start tayo sa splitter program. Sa splitter program po, meron po tayong leadership rank and eto, yung bonus natin. So, isa-isahin natin yan. So, sa splitter muna tayo. Okay, yung pinaka una natin. So, before tayo mag-start, may lalabas pa man, kasi alam ko marami pa pong lalabas na pagkakakitaan kay CTS or kay Cryptech Splitter. Before tayo makasali doon is dapat kasali tayo dito sa Splitter kasi ito po yung stepping stone natin. Dito mag-start lahat sa Splitter program. Okay? So, sa Splitter program, medyo nahihirapan pa ako mag-explain about dito sa bus station, pero yung thought siguro pwede kong i-share sa inyo. Okay? So sa splitter program, sabihin na lang po natin may bus station at alam naman po natin katulad ng ano tawag dyan, yung LRT at saka yung mga train station, di ba meron po yung mga ticket. So dito naman po sa atin, may ticket na worth 35 CTS. Okay, bus opportunity and bus station ticketing opportunity. Doon po yung ticketing office, doon tayo bibili ng ticket. And para makasakay tayo nga sa bus, need natin ng ticket. Okay? So sa splitter program, kung sino yung mauna, okay, kung sino yung unang makasakay sa bus, siya po yung magiging team conductor. Okay, so sabihin na lang natin, kung napapansin niyo po dito sa bus station natin, sa loob na mismo, ang team conductor po dito is si Ma'am Ana. And then yung tao na si Edna, Tom, Mike, John, Dave, James, is sumunod lang yan kay Ma'am Ana. So ibig sabihin, si Ma'am Ana yung team conductor. So ibig sabihin, siya yung pinaka-head or siya yung pinaka-leader sa bus kung saan sila nakasakay. Okay? All new opportunity seeker will start always in the bus station. Okay? At alam naman natin, sa bus station, lalong-lalo na dito sa platform natin, meron po yung 8 vacant seats na kailangan i-fill. Okay? So, ibig sabihin, kapag meron na tayong mga kasabayan, bumili na ng ticket worth 35 CTS, and able na po sila na pumasok sa ating bus. Okay? So, kapag nabuo or napuno yung bus, yung ano lang naman kasi natin dito is 8. So, pag napuno yung 8 na vacancy, so ibig sabihin po niyan, able na kayo i-pick up ng bus and magko-congratulate tayo kay Ma'am Ana kasi siya yung unang sumakay, siya yung pinakaunang nasa taas na kumpleto. Okay, so ibig sabihin, pag si Ma'am Ana is makakatanggap ng kita, okay? Kakatanggap siya ng kita and meron siyang automatic repurchase sa 35 worth na CTS and then sa 40 ticket. Okay, so itong 40 ticket, sinasabi itong level up or sa level 2 program. Okay, may level din po kasi tayo dito. At saka yung 35 worth na ticket is yan po yung first level. Okay? So, ganun lang naman po yung nangyayari dyan. And then,
Kapag si Ma'am Ana, sabihin na lang natin si Ma'am Ana, natapos niya na yung naka-income na siya, and then may re-entry siya sa 35 and then sa 40. So si Ma'am Ana, magkakaroon siya ulit ng panibagong bus na pwede niyang punuin ulit or pagtulong-tulungan. Pero si Ma'am Ana, dalawa na yung ano niya kasi meron na siyang level 2 or yung worth 40 na ticket na pag-startan niya din. So, kagandahan po dyan, every time na may magko-complete sa first level, susunod po yan kay Ma'am Ana. Okay? Kapag nabuo na naman yung level 2 or yung 40, worth na CTS or re-entry doon is mag-complete na naman si Ma'am Ana and then magle-level up plus re-entry. So, ganun po yung nangyayari. So, one time lang tayo magbibigay ng pera. Okay? One time lang tayo magbibigay ng pera, pero yung nilagay natin is unlimited income na po yan. Okay? So, ang kailangan lang is tulungan. Tulungan po talaga dito. And then, meron tayong rules nga nasabi kanina, which is yung kailangan talaga na meron tayong mapapasok na tao. Okay? So, disclaimer lang kanina, kapag nasunod natin yung rules, then able na tayong makakuha ng income natin. So, ganun lang naman po yung nangyayari dito. Okay? So, ayan, Ana will join in 40 ticket station. And then, sabi ko nga kanina, kapag hindi nyo na-meet yung rules and regulation, kasi alam naman natin po lahat ng opportunity na pumapasok sa atin is need din ng extra effort. Okay? So, kailangan talaga natin ng effort. Wala naman sigurong papasok ng trabaho tapos hindi magtatrabaho. Diba? Gusto mo magkatrabaho para bayaran ka ng company, kailangan mo mag-work. So, yun. Binigyan ka ng opportunity pero hindi mo work out, then ano mangyayari sa buhay mo? So, ganun lang naman yung nangyayari din dito sa CTS or sa Cryptic Splitter. Okay? So, sabi ko nga kanina, kapag nag-complete na yung worth or yung level 1 nyo, papasok na kayo sa level 2 which is 40, and then pag na-complete yung level 2, magle-level 3 kayo, which is yung 80 ticket, pataas lang po ng pataas yan. And then, doon na mag-activate yung staking program po natin. Okay, sa level 1, hindi pa po tayo able na mag-staking. Kaya nasabi ko kanina na si Splitter is yung first, yung stepping stone natin. And then, para makasali tayo sa staking, need muna natin na makomplete si level 1. Pag level 2 na tayo, pwede na tayong mag-staking. Okay, kung mapapansin ninyo, yung 35 ticket, yung auto-purchase yan, so wala pa tayong, hindi pa tayo makakapag-staking. Pero pag nakapasok na tayo sa level 2, which is meron na tayong binayaran na 40 ticket, nag-auto-purchase na tayo ng 40 CTS, so able na tayo or qualified na tayo for staking program. So, paano naman tong staking program? Okay, ulitin ko lang. Hindi kayo makakasali sa staking kung hindi po kayo completer ng level 1 or nung first foundation or yung binayaran natin na 35. Para tayo naman complete, need lang naman natin ng magtulungan para makapasok ng tao. Okay? So, ganun lang naman siya. Sa 8 katao, so, madali lang, ang bilis lang po niyan kung mapapansin po ninyo. Okay? And entitled for staking program, yun nga yung naka-rank na. Okay? So, paano naman tong staking? So, yung staking natin is dynamic. So, nakadepende yung percentage natin or yung tubo natin sa staking sa global pool, team pool, at saka your pool. So, pag sinabi natin global pool, lahat ng papasok sa company or sa sali, kahit hindi mo yan downline, hindi mo yan invite. Pag maraming pumapasok, dyan, nadadagdagan yung staking reward natin or yung staking percentage monthly. Okay? Sa team pool naman, pag sinabi nating team pool, every time na may papasok sa team ninyo, so additional yan, dadagdag po yan sa percentage natin sa staking. And then sa your pool naman, yan yung sinasabing direct invites mo. Okay? So kung marami kang direct invites,
nakakatulong yan para mas malaki yung percentage natin sa staking. So kung mapapansin po natin dito, kapag wala pa tayong invite, nasa 1%, 1.3% lang sa isang buwan. Pero sa totoo lang, malaki na din po yan. Okay? May note dito sa baba. The main benefit of dynamic staking is that it adapts to the current state of the network, potentially offering more efficient resource allocation, rewarding early or high-stakes participants or discouraging short-term. So, ibig sabihin, pang long-term talaga itong negosyo po natin. Okay? And then, nakadepende yung percentage mo sa staking sa workout or sa effort mo. Okay? Pag marami kang tao, marami kang team, okay? So, mas malaki po yung monthly na staking reward or percentage mo. Ito yung kagandahan sa atin kasi kahit yung duration niyan is 30 days or 1 month, daily po natin makukuha yan. So, ibig sabihin, ang minimum po nito dito sa staking is 100 CTS and ang 1.31% po niyan, ang overall is 101.31. I-divide yan into 30 days, yun yung makukuha mo daily. Pero what if yung daily input mo is umabot ng, or yung output mo sa 30 days is umabot yan ng, sabihin na lang natin, 20% up to 50%. Hindi po malabong mangyari yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag maraming pumasok sa company natin, advantage natin kasi may global pool, kahit hindi natin invite yan, dahil nauna tayo, lalaki at lalaki po yan yung percentage po natin. Okay? So, lalo na kung meron tayong team at saka meron kang nag-workout ka talaga sa sarili mo. So, marami talagang mas malaki yung staking percentage na makukuha mo. At sabi ko nga, ang kagandahan pa niyan, daily claimable po yan. So, every time na may income ka sa staking, pwede mo na i-withdraw. Okay? Pwede mo nang ipalit yan sa real cash o GCash kung anong GCash yung gamit mo. Pag may income ka na sa staking, then pwede mo na i-withdraw and then pangbayad mo sa kuryente, tubig, ang internet, pagkain. So, meron kang daily na pinapakinabangan. Okay? So, ganyan lang naman yung nangyayari. Ito pa yung kagandahan kasi sabi ko nga, maliit lang yan 1%. Tama po ba? Pero napansin nyo ba or kung naisip nyo ba kung mag-savings kayo sa bangko, magkano yung percentage nila? Annual or yearly. Umaabot lang po yung pinakamalaki ata nakita ko is 4% yearly eh. So, dito sa atin, not bad na starting ang 1.31%. Okay, pero kung mapapansin nyo, lalo na yung sa mga nauna, alam ko, baka may umabot na dyan ng 2% or 3 to 5%. Okay? So, lamang talaga yung mga nauna or lamang tayo na mauna kasi kukunti pa lang tayo eh. Okay? Kung bibilangin ko, ang last na pumasok, nasa hindi pa at wala pa atang 20, number 20. So, ganun pa lang tayo ka konti. Pero, what if dagsain tayo makilala tong CTS dahil nauna tayo dito yung malaki yung sa staking percentage. Okay? So, kung kayo, hindi pa kayo kasali, mas maganda sumali na kayo kasi sayang yung output sa staking. Okay? And paano naman po kapag hindi pa po mag-workout? Okay? Paano naman kung medyo busy-busy pa po? Meron ba tayong pwedeng income dyan kahit di tayo mag-workout? Okay? Meron tayong bonus na sinasabi. Ito na yon. Okay? So, by using our Cryptech online radio and doing your work, you need to relax. So, lahat naman tayo, lalong-lalo na sa mag-workout, mag-effort talaga, kailangan natin ng relax. Ang kagandahan dito sa Cryptech, nagbibigay si Cryptech ng relaxation through listening sa ating radio station, which is nasa platform din po natin. Ito pa yung kagandahan kasi habang nakikinig tayo, kumikita tayo. Pero, sabi ko nga sa inyo, bonus lang po yan. Okay? So, daily po yan. And then, alam naman natin kapag sa ibang platform, katulad ng Spotify,
before ka makapakinig ng walang sawang, walang putol-putol, walang advertisement, kailangan po muna natin yan magbayad. Okay? Pero dito sa Cryptech, one time lang tayo nagbayad, able na tayong kumita, unlimited, and then able na tayong makinig, tapos tayo pa yung babayaran. Okay, hindi lang si Spotify, marami pa yan, si YouTube Music, and then si Netflix. Before tayo makapanood ng walang tigil or unlimited, hindi muna natin maglabas ng pera. Pero dito nga kay Cryptech, one time na tayo magbayad, then meron na tayong income. So paano naman po gumalaw si radio station natin sa Cryptech? Okay? May trivia pa pala tayo. Okay? Trivia about sa sound and sound of music. Alam naman natin, ako personally, sa totoo lang, napaka in love ako sa music. Kasi yun lang, kahit pagod na ako, makinig lang ako ng music. Okay na ako eh. Parang, parang yun yung pinagkukuha ko ng energy or ng lakas eh, yung music. Okay? So, may trivia tayo dito. In 2009, archaeologists excavating a cave in southern Germany uncovered a flute carved from a vulture's wing bone, the delicate artifact and the oldest known musical instrument on Earth, indicating that people have been making music for over 40 years. So, ibig sabihin, matagal na lumabas yung music, pero hindi pa nila alam kung anong tawag noon kung music. Basta nakakapag-produce na sila ng sound. And then, doon sa pag-produce nila ng sounds, doon sila uh, nakaka-experience ng green pasture. Okay, so nare-relax sila, then ay yung kapaguran kapag nakikinig sila ng music dati is na re-relieve. So ganun din naman tayo ngayon eh. At saka parang hindi na tayo mabubuhay sa ngayon kung walang music eh. Ang daming klase ng music. And then, yan, kagandahan po niyan, meron tayo dito sa platform natin. Ang napaka-unique ng platform natin kasi yan pa lang yung platform na makikinig ka lang ng music, meron kang bonus na kita. Okay? So, paano nga ba to gumagalaw? So, sa Play and Earn sa radyo, okay? So, kapag kasali ka na kay Cryptech, meron po tayo dyan radio station. Okay, na i-click mo lang yan, meron tayong daily limit. Okay, nakadepende naman po yung earnables natin sa mga papasok sa atin or sa team mo. Kasi dito, sabihin na lang natin, ikaw pa lang yung pumasok, ang daily mo po dyan, kung mapapansin ko, sa akin, ito yung nakukuha ko daily, 0.115. So, sa piso, nasa ano na din yan, kasi dollar na din yan eh, kapantay yan ng dollar, yung 0.115. Okay? So, nakadepende yung kitaan mo, okay, doon sa tao na yung papasok. And then saan na ba yan? Sa earnable, kasi dito yan papasok eh. Dito. Okay, may limit yan. Saan na ba tayo? May daily limit siya na nangyayari. Pero pag mas marami yung napasok mo, mas laki din ng kitaan dito Kasi sabihin na lang natin, magaling ka, tapos nakapagpapasok ka ng mahigit, sabihin natin 10. So, ang daily mo niyan is nasa umabot na ng 1 CPS or kumikita ka na sa isang araw ng nasa $1. What if nakapagpapasok ka ng 100 katao hanggang 1,000 katao? Nasa 10 CTS na yan or nasa 10 USD. Check mo, naglabas ka lang ng magkano, 35 CTS or sa piso, umaabot po yan ng 2,000 to 2,500 pesos. Pero pwede ka nang kumita unlimited. Lalong-lalo na kung magaling ka tapos may mapapapasok ka na tao. Kapag pakikinig lang ng radyo, kumikita ka, mas lumalaki pa yung kita mo araw-araw. So, ganun lang yung nangyayari dito sa radio station po natin, sa earnings natin. Sabi ko nga, nakikinig lang tayo, kumikita tayo. Okay? So, eto, makikita nyo to kapag kasali na kayo sa platform natin, mas maiintindihan nyo to kung ano ba talaga itong pinagsasabi ko. Okay? So, ganyan lang naman. Pero sabi ko nga, extra income lang natin yung pakikinig ng radyo. Okay? Kasi doon lang tayo nare-relax. At sa pagre-relax natin, kumikita po tayo.
Yan yung kagandahan dito sa CTS. Okay, mas marami tayong napapasali, mas maraming mas mag-e-enjoy ka at mas malaki yung kita mo. So, one more thing that Cryptech has, meron na po tayong sariling exchanger. Sabi ko nga sa inyo, yung Cryptech po is sarili pong atin na token or native token po natin yan na na-launch na sa Global Exchanger. Specifically, dyan makikita talaga sa sa Gecko Terminal. Tsaka pag i-search mo siya sa um, CoinGecko, ang magpapakita doon, USDT to CTS. Yun na po yun. Pag linik nyo yun, i-redirect po kayo niyan doon sa Gecko Terminal. Doon nyo makikita yung live buy and sell ng CTS or yung sarili nating token. Okay? So, yung CTS, pwedeng-pwede na po yan i-convert sa kahit anong cryptocurrency na ang network niya is Polygon. Okay? So, marami na din ang network ni Polygon eh. So, pag may income kayo na CTS, hindi na kayo problema na magpapalit kasi mismong sa platform natin, pwede na kayong magbenta ng sarili nyong kita na CTS or yung sarili nating token. Okay? Pwede kayong pumili at pwede nyong isend or P2P or peer-to-peer. Pwede nyong ibenta sa tao. O kapag may mga kakilala, may invite ka na, tapos gusto nilang bumili, pwede mo silang bentahan. Magsisend lang sila sa'yo ng GCash. Ganun yung mangyayari eh. Yung tawag naman po dyan is peer-to-peer or P2P. Okay? So, dahil nga sa platform, nasa platform tayo ng cryptocurrency, lahat po ng transaction dyan, nare-record po kaya wala pong problema yan. Okay? And then ang CTS po natin or yung Cryptic Splitter token is nasa 41 million total supply lang. So, ang liit lang nito kung compare natin sa ibang cryptocurrency na lumalabas ngayon kasi yung iba umaabot po yan ng billion eh. Pero, tumataas yung value nila. Lalong-lalo naman po yung sa atin kapag in-grab to ng mga tao. Marami nang bumibili ng CTS. Ngayon, nasa $1 pa lang yung price niya. Pero what if marami nang naka-hold ng CTS? Mas lalaki po yung presyo niyan. Okay, kung ikaw compare ko naman yung cryptocurrency ni CTS sa ibang cryptocurrency, may two types po kasi tayo na cryptocurrency, which is yung stablecoin at saka yung volatile coin. Okay, pag sinabi nating stablecoin, yun yung USDT, okay, yun yung hindi nagbabago or minsan lang mabago yung price. Bumaba man, 0.00% lang. And then yung volatile coin naman na sinasabi, yan yung every minute nagbabago yung presyo. Every time na may bumibili, nagbabago yung presyo. So, hindi natin hawak yan yung presyo nila. Katulad ni Polygon, minsan nasa 18 pesos siya, minsan umaabot siya ng 14 pesos, minsan umaabot siya ng 30 pesos, at ang pinakamataas na conversion niya is nasa 100 plus. Si Bitcoin, ganun din. Volatile coin yan. So, alam naman natin si Bitcoin, nag-start lang yan ng centavos. Okay? Sa pinakaunang labas ni Bitcoin. Pero ngayon, umaabot na siya ng milyon. Okay? Milyon kada isa. So, ganun lang din naman yung sa atin. Hindi naman natin yung pinipigilan or hindi natin inaano si CTS kasi nasa cryptocurrency pa rin tayo. Pwede po yan mangyari sa sariling token natin. Okay? Ang contract address, nandyan po. Okay? Pero pag may mga question po kayo, mamaya kung saan kayo kasali na group chat, pwede po kayo magtanong doon. Lahat po ng admins nandun and pwedeng willing na sumagot sa inyo. Okay? So, ulitin ko, si CTS po is sarili nating token. Native token po natin yan na may sarili ng value. And ang platform naman po natin is fully verified smart contract po. So, ito, kung naghahanap kayo ng platform na swap at saka pang long term talaga, yung hindi katulad ng ibang platform na malaki yung kita, pero after month, after 2 months, after 3 months, mawawala na. Huwag tayo doon kasi alam na natin na scam, papasok at papasok pa rin tayo. Dito, medyo kukunti, maliit yung income sa una, pero kapag win-workout mo, dyan mo makikita kung paano ang
income talaga kay CPS. So, ganun lang naman. And thank you for listening.